Papa Dudut. Bibilhin ko to, deserve ko naman. Ito ang madalas kong linya sa tuwing nadadaan ako sa mall o napapatingin sa online shop sa cellphone ko. Deserve ko naman at pera ko naman. Self-love naman. Ito ang mga panggagaslight ko sa sarili ko para lamang hindi ako makonsensya na nakarami na ako ng bili sa mga luho ko. Ako nga pala si Janet, 40 anyos. Isa ako sa mga magagastos na tao sa Pilipinas. Hindi po ako proud dito pero aminado ako at mahilig ako sa mga material na bagay. Iyon ang nagpapasaya kasi sa akin. Iyon ang naging drive ko para tapusin ang 8 oras na trabaho ko sa call center. Siguro nakadagdag sa drive ko ang laging pagpupuyat ko kaya naman hindi ko na napapansin na napaparami na ang paglustay ko ng pera sa mga material na bagay na iniisip kong magpapasaya naman sa akin. Lumaki kasi ako sa mahirap na pamilya, hindi na ibigay ng mga magulang ko lahat ng itinuro ko sa mall o tiyangge, Papa Dudut. Kaya naman tumodo ako ng bawi sa sarili ko noong nagkaroon ako ng trabaho sa call center. Mabuti na lang dahil matalino at madiskarte ako sa trabaho. Kaya naman mabilis akong na-promote, Papa Dudut. Sa madaling salita ay lumaki ang sahod ko. Nagkaroon tuloy ako ng panibagong dahilan para gumastos pa. Isang bagay na malakas na tinutulan ng live-in partner ko na si Rafi, Papa Dudut. Mas matanda lang siya ng 5 taon sa akin, may katagalan na ang relasyon namin. Komportable na nga siyang sabihin sa akin na hindi niya gusto ang pagiging malustay ko sa pera, Papa Dudut. Rafi, mahal! Nandito na ako! Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kanina ka pa out sa trabaho mo ah. Kasama ko kasi si Sarah, nag-mall kami saglit. Kailangan kong makahinga. Ang daming nakaka-stress na nangyari sa trabaho kanina eh. Nag-mall ka na naman? Kaya palang dami mo na namang bitbit na shopping bags. Nagkataon kasi na sale sa mall kanina. Up to 50% off, ang laki ng tipid ko ah. Hindi ka nakatipid kasi gumastos ka pa rin. Sigurado ako, bumili ka na naman ng mga hindi kailangan gamit. Ano bang hindi kailangan? Tignan mo nga. Bumili ako ng pang-decorate natin sa Valentine's Day. Magiging mapula ang bahay na to sa February 14. Hindi pa nagsisimula ang bare months. Pero ang utak mo pang Valentine's na. Naka-ready na rin ako for bare months, no? Heto nga't bumili na ako ng Christmas lights. Gumagana pa ang Christmas lights natin. Bakit bumili ka pa ulit? Hindi ko kasi gusto yung ilaw ng dati nating Christmas lights. Para kang nasa beer house. Hindi siya lang tignan. Gumagawa ka lang na rason para itama yung maling paggastos mo. Sapat na yung dahilan na 50% off para gumastos. Ang laking tipid nun ah. Mas tipid kung hindi ka na gumastos. Na-stress nga ako, di ba? Pwede naman magkapin na lang o maglakad-lakad. Bakit kailangan pa bumili ng Christmas lights? Umiikot na lang tayo. Hayaan mo na, nabili ko na. Saka pera ko naman to. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Oo, alam ko pera mo yan. Pinagtrabahuan mo yan. Pero bilang partner mo, gusto ko iparealize sa'yo na hindi porket may pera ka gagastos ka na. Anong gusto mong gawin ko sa pera ko? Ipang-display sa cabinet. Ibaon sa lupa para maging fertilizer ng kalachuchi. Ang sinasabi ko lang, maging wais at maging maingat ka sa paggamit ng pera. Wais naman itong mga nabili ko. Uulitin ko. 50% off. Kalahati lang ng original price ang nagastos ko. O diba, wais? Sana dinagdag mo na lang sa ipon mo. Yun ang wais. Ayokong sobrahan ng ipon ko. Baka mainggit ang bangko. Nagawa pa talaga magbiro. Kesa naman pag-awayan na naman natin to. Hindi naman sana pag-aawayan kung makikinig ka lang sa akin. Nakikinig naman ako sa'yo. Kung nakikinig ka, bakit hindi mo pa rin maintindihan ang punto ko? Kasi mahilig ako sa gamit. Itong nagpapasaya sa akin. Diba sinabi ko naman sa'yo to dati?
Sino ngayon ang hindi nakikinig? Alam mo, lagi na lang akong talo sa usapan na to. Suportahan mo na lang kasi ako. Masaya naman ako eh. Magiging masaya ka pa ba kapag nasayad ang ipon mo at nabaon ka sa utang? Hindi mangyayari sa akin yan. Alam ko kung paano i-handle ng tama ang pera ko. Kung marunong ka mag-handle ng pera mo, bakit kailangan mong bumili ng mga pulang kupido para sa Valentine's? Kasalanan ko ba kung gusto kong i-celebrate ang Valentine's? Sa ating dalawa, parang ako lang ang may pakialam sa Valentine's sa totoo lang. Anong parang ikaw na lang may pakialam? Kasi ako na lang tong nag-e-effort tuwing Valentine's Day. Di mo nga ako mabilhan ng bulaklak tulad nung ginagawa ng ibang boyfriend dyan. Hindi kita binibilhan ng bulaklak dahil sayang. Hindi man nakakain o naiinom yun. Oo, pero malakas makaganda ang bulaklak no. Pang-post din yun sa Facebook. Pagkatapos mong mapost sa Facebook, itatambak mo lang sa altar hanggang malanta. Tapos itatapon. Di ba sayang? Mga FB friend mo lang nakikinabang sa 500 pesos na bulaklak. At least pinusuan nila, yun naman ang importante. Alam mo, ang importante… Oo na. Importante na ang magtipid. Alam ko na yan. Sa 10 years nating magkarelasyon, inulit-ulit mo na yan para kang sirang plaka. Papadudot na pabuntong hininga na lamang si Rafi sa huling mga sinabi ko. Alam kong ayaw din niya ng away at kahit may gusto pa siyang sabihin ay pinili na lamang niyang manahimik. Hindi naman na namin napalala ang away lalo na kung usapang pera. Konting argumento lang kami madalas pagkatapos ay susukuan na agad yon ni Rafi para hindi na lumalim pa. Mabilis lang din naman akong mag-let go ng tampo o galit ko, Papadudot. Wala pang 2 oras ay bati na ulit kami. Kaya nga tumagal kami ng 10 taon na magkarelasyon. Kahit sabihing pang malaki ang pinagkaiba naming dalawa, lalo na pagdating sa pera, kung malustay ako ay mahigpit naman sa bawat sentimong nahahawakan itong si Rafi. Hindi siya basta-bastang gagastos kung alam niyang hindi naman niya mapapakinabangan ng matagal. Sa 1 dekada naming pagsasama, ilang beses ko lang siyang nakitang bumili ng gamit niya. Sa pilitan pa. Ako pa madalas ang namimilit sa kanya na bumili ng bagong sapatos o tsinelas. Para bang ang bilis niyang makonsensya kapag naglalabas siya ng kahit piso sa bulsa niya. Kuripot kasi ang nakalakhang pamilya nitong si Rafi. Kahit sabihing medyo nakakaangat naman sila noon sa buhay, ay hindi pa rin sila naging malustay, Papadudot. Nakuha marahil ni Rafi ang pagiging mahigpit sa pera sa kanyang mga magulang. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano kami nagtagal sa relasyon. Magkaiba kasi kami ng values pagdating sa paghawak sa pera. Isang bagay na lagi kong sinasabi sa katrabaho ko, dating kaklase at best friend kong si Sarah. Kaedad ko rin siya, Papadudot. Kami lang ang nagkakaintindihan sa paggastos. Parehas kaming malustay. Parehas kami ng klase ng kinalakhang pamilya. Kaya hindi naging issue sa amin kung hindi marunong magtipid. Kasi deserve naman talaga namin ang lahat ng mga magagandang material na bagay na pinagkait sa amin noong kabataan namin. Minsan nga ay napag-usapan muli namin yon habang nakabreak sa trabaho. Natuwa lang talaga ako sa binili ko mga vintage na manika. Yan ba yung mga pinost mo sa Facebook kahapon? Yun nga, ang gaganda nila, di ba? Lalo na yung mga suot nilang bestida. Kahit medyo kupas at may mancha na, panalo pa rin ang itsura. Nakita ko nga yan. Nangarap din ako nung bata ako na makabili nung ganong manika kaso mahal talaga eh. Kaya puro paper dolls at text lang ang binili sa akin ni na mama. Ako rin naman. Kaya nga nung nakita ko yung mga manikang yun sa isang online selling group, ay naku, binili ko na talaga. Deserve ko naman eh. Makakailang deserve ko na naman kaya tayo bago tayo huminto sa kakagastos. Nagagalit na si Rafi eh. Ay naku, hayaan mo siya magalit.
Hindi mo naman ginagastos ang pera niya eh. Pinagpuyatan mo ang bawat sentimo na pumapasok sa debit card mo, no? Deserve mo naman. Yan na ata ang motto ko hanggang maging senior citizen na ako. Oo, yun bang tipong uugod-ugod ka na tapos mag-hoard ka ng mga maintenance mo? Branded na maintenance ha? Tapos sa dulo sasabihin mong, Deserve ko naman. nakuha mo! Pero alam mo, naiisip kong huminto na rin muna sa kakagastos. Ang laki na rin kasi nung nabawas sa ipon ko dahil sa mga mapanuksong sale na yan. Ay naku, laban lang! Gumamit ka na kasi ng credit card para hindi isang bagsakan yung labas mo ng pera. Papagalitan ako ni Rafi niyan. Demonyo raw ang credit card eh. Eh di pa-bless mo muna bago mo gamitin. Hindi kaya ako mabaon sa utang pag gumamit ako ng credit card? Hindi yan! Ako nga oh! 3 na ang credit cards ko ngayon. Hindi naman ako nabaon sa utang. Basta marunong ka lang mag-manage. Sure ka ba? Magastos ako pero alanganin talaga ako sa credit card. Ano ka ba? Basta umutang ka lang nung alam mong mababayaran mo sa due date. Tsaka pwede namang hatiin ang bayad mo sa loob ng 1 buwan. Hindi mabigat. Tsaka magkakaroon ka pa ng points o rewards kapag lagi mong ginagamit yung credit card mo. Eh di may dagdag pang shopping ka pa, di ba? Para kang recruiter ng credit card na nakikita natin sa mall ha. Detalyado talaga ang pangungumbinsi mo sa akin. Eh kasi naman malaki talaga yung naitulong sa akin ng credit cards eh. Para makuha ko yung mga pangarap kong gamit. May gusto pa naman akong bilhin na luxury bag para magamit ko sa annual conference natin. Para hindi na ako minamata ng mga head natin na ang sasyala ng bag at sapatos. O di ba? May dagdag na rason ka na para gumamit ng credit card. Suportahan kita dyan. Para may kasama akong nagsuswipe pag gagastos. Baka naman hindi ako ma-approve kapag nag-apply ako. Ano ka ba? Mabilis lang magpa-approve ng credit card dito sa Pinas. Ipakita mo lang na magastos ka, matutuwa sila sa'yo. Baka kasi ma-decline ako lalo't first time ko. Hindi nga, maniwala ka. Baka wala pang 1 linggo eh, nasa gate nyo na yung credit card mo. Mabilis ka lang ma-approve lalo na't malaking pangalan tong kumpanya natin. Tsaka mataas na ang posisyon mo eh. Pag hindi ka na-approve, may karapatan ka magtampo. Sige na, mag-a-apply na ako. Turuan mo ako kung paano. Huwag mo ko isusumbong kay Rafi na ako naghikayat sa'yo ha. Baka yan friend na ako nun sa Facebook. Naku, matagal ka na niyang in-unfollow sa Facebook. Naiirita siya sa mga pinupost mo tungkol sa pagsha-shopping mo. Pag nalaman pa niya na ako nangumbinsi sa'yo na mag-credit card ka, nako, baka ipakulam ako nun. Kokontrahin ko ang kulam niya sa'yo. May kita ko nagpapahid ng langis sa noo para mawala ang epekto ng kulam. Papadudot, nagkatawanan pa kami saglit at kinikwentuhan din ako ni Sarah tungkol sa mga nabili niyang gamit dahil sa credit card. Pinacheck niya sa akin na maayos naman niyang na-manage ang pagbabayad sa mga utang niya. Nagamit rin daw niya ang credit card sa pag-grocery. Nasilaw ako lalo nung sinabi niyang malaki ang discount kapag bumili ng appliance gamit ang credit card. Bukod pa roon ay pwede pang gawing installment ng 36 months nang walang interes. Marami pa naman akong kailangang gamit sa bahay, papadudot. Gusto ko na noon na makabili ng air fryer, bagong microwave, bagong washing machine at bagong ref. Basta lahat ay bago. Naisip kong palitan na lahat ng mga appliance namin sa bahay dahil may katagalan na ang mga yon. Alam kong pahirapan na mapapayag si Rafi, pero alam kong wala na siyang magagawa kapag na-deliver na sa bahay namin ang mga bagong appliances. Nabanggit din sa akin ni Sarah na nagagamit niya ang credit card para sa pagta-travel niya sa ibang bansa. Mas lalo tuloy ako nagmadali na mag-apply ng credit card, hindi lang sa isang bangko kundi 3. Ginaya ko si Sarah. Wala pang 2 linggo ay pinadala na sa akin ang na-approve na credit cards ko. Walang kasing saya ang puso ko noon. Naglaro na sa isipan ko ang mga mall na sasampulan ko ng credit cards. Na-imagine ko na ang pangarap kong luxury bag na katulad ng kay Heart Evangelista o kay Bea Alonso. Mairarampa ko na yon sa harapan ng mga mapangmata kong boss at ibang mga katrabaho. Natuwa ako.
Marami na akong plano para sa credit card ko. Nilista ko na lahat ng yon sa diary ko. Doon ko nililista lahat ng mga pagkakagasusan ko. Dahil yon ang isang bagay na hindi pinapakialamanan ni Raffy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulad ng naging plano ay hindi ko na pinaalam kay Raffy ang tungkol sa credit cards ko. Alam kong magiging malaking kontra siya sa paggamit noon, Papa Dudut. Ayaw niya kasing umuutang at kilala ko si Raffy. Kahit 20 pesos ay hindi siya mangungutang. Ganon kataas ang pride niya. Sinikap kong itago ang credit cards ko sa kanya, Papa Dudut. Sinigurado ko na hindi niya makikita yon sa wallet ko.